Hi, good morning. So, good morning nga ba? So, I guess another day. So, good morning na uli. So, based dun sa title nga ng video, no, yun yan, nangyari na ngayon kinatatakutan natin na nakarnap or nanakaw nga yung CRV natin yesterday. So, nalaman ko lang siya early in the morning kasi yun nga, alam nyo naman na every morning hinahatid ko yung mga anak ko papunta sa school. Usually kasi parang ako yung nauuna papunta sa sakyan dahil yun nga, pinapainit ko muna siya dahil medyo malamig nga dito. And then, nung pagbukas ko ng pinto, nakita ko nga na wala na nga yung kotse ko. And from that point, alam ko na kaagad na nanakaw nga yung sasakyan. Kasi for those nga nandito sa Canada, parang all over the news naman na very common nga dito yung carnapping dito sa Canada. And yun nga, yung first thing na ginawa ko is tinawagan ko yung landlord ko, but unfortunately wala raw sila dito sa bahay kasi nagpa-check up ata sila sa doktor. And yun nga, chinek niya yung sa security camera na nakita nga niya mga around 3:35 AM na umalis nga yung sasakyan. But of course, syempre, madilim na during that time. So, hindi mo na may-identify kung sino ba yung nagnakaw. But of course, syempre, parang planado naman yon. So, obviously, takpan nila yung mukha nila para hindi sila may-identify. And yesterday din, no, nung after ko nga na malaman, of course, syempre, medyo maaga pa yon. So, hindi ko alam kung anong gagawin ko, kung saan ba ako magsisimula. Unang ginawa ko is tinawagan ko si Don kasi siya syempre matagal na dito, mas alam niya kung ano yung dapat gawin. So sabi niya tumawag daw ako sa police. Then after that tumawag ako sa insurance provider ko. So yun nga yung ginawa ko. So nung tumawag ako sa police, na-report ko na siya. And ang sinabi sa akin, mag-expect daw ako ng tawag between 24 to 48 hours. Parang ako lang, medyo nanibago lang uli ako dun sa ganung sistema. Kung paano ninakaw, i-check ba yung mga security camera dito sa bahay or ng kapitbahay, walang ganon. So hindi ko alam kung bakit. So kung alam nyo, ilagay nyo lang din sa comment section. And yun, then after that, tinawagan ko rin yung insurance company ko. Actually mabilis lang naman siya dahil parang may mga tinanong lang na details. And then, binigyan na kagad ako ng claim number kasama doon sa insurance policy ko na since nanakaw nga yung sasakyan ko. And hindi lang siguro applicable sa nanakaw. Siguro pag nabangga rin sa sasakyan nyo, meron kayong allowance para mag-rent ng kotse. So right now, yung ginagamit ko na sasakyan is nirenta lang from Enterprise Rent a Car. So yung pinahiram nila sa akin is Ford Escape na SUV din pero mas maliit lang siya ng konti pero more or less pareho rin siya ng CRV. But yun nga, napansin ko lang medyo makalampag lang yung sasakyan. So probably gamit na gamit yung sasakyan kaya medyo makalampag siya. So yun, pakita ko lang sa inyo sandali kung ano ba yung pinahiram sa akin dun sa car rental. So yan siya, Ford Escape. Hindi lang ako familiar kung anong year model to, pero okay naman siya, mas maliit lang siya ng konti sa CRV. And of course may mga konting damages like ito, naka-tape na siya. Hindi ko alam ano nangyari dyan, pero parang tinake note naman siya dun sa rent-a-car bago ni-release sa akin. Yan. So ito yung loob, medyo ano rin siya, medyo high-tech din siya. Pero nadibago lang ako kasi ganito yung shifting gear niya. So yun. Yan, nandito na rin yung mga booster seats na pinahiram sa akin ni Don. Yan. And then after a while, na-realize ko nga na meron akong anti-theft na kinuha from Honda. So before, ito yung binigay nila sa akin. Sabi nila sa akin, every time na nandito ako sa bahay, itago ko lang daw dito sa box na to yung fob key, yung susi, which is ito, tsaka ito, para daw hindi raw ma-detect na magnanakaw. Kasi before ata, ang sistema, ang nangyayari is, para meron silang device na ginagamit para ma-detect yung signal from this key fob para mabuksan nila yung sasakyan and mabuksan nila yung makina ng sasakyan. Pero ngayon, it seems na hindi effective tong box na to kasi yun nga, nanakaw pa rin yung kotse natin kahit na nandito sa loob yung
yung susi the whole time. And na-realize ko nga na meron nga akong ganitong subscription sa Honda. So, binasa ko lang tong, yung theft recovery process nila. And nireport ko nga sa Honda. And may mga hinihingan lang sila na details, no? Like kung ano yung plate number, ano yung model ng sasakyan, kung ano ba siya, CR-V or Civic. And then hiningi lang nila yung, parang may serial number dito. Parang ito ata yung serial number nung device na inattach nila dun sa sasakyan ko. And then, pero nagkaroon lang ng konting delay kasi kailangan pala nila nung police incident report number. Which, yun nga, since na-report ko na siya, supposed to be meron, pero hindi ko naman alam na requirement pala siya para kay Honda para i-locate yung sasakyan ko. So, kailangan ko pa ulit tumawag dun sa police station para kunin yung detalye na yon. Yesterday, may pasok talaga ako. Una nga, inisip ko kung papasok pa ba ako or hindi kasi gusto ko nga asikasuhin to. Pero nung na-report ko na nga to sa Honda, sabi ko, ano pa bang kailangan nyo from me? Meron pa ba akong kailangan gawin? Dahil again, sinabi ko nga na newcomer lang ako dito sa Canada. So hindi ako familiar sa ganito. And sabi naman sa akin na nakausap ko sa Honda na wala na silang kailangan from my end. Kumbaga, mag-relax na lang daw ako. Huwag ko na rito masyadong isipin. Bigyan ko lang daw siya ng 2 oras. Ilo-locate daw niya yung sasakyan ko. Nagdubas na nga lang ako papasok doon sa trabaho ko. And then true enough nga, after 2 hours, tumawag uli siya sa akin na na-locate na nga niya yung sasakyan ko and kino-ordinate na niya sa police. And on the way na raw yung police. And while lang sa trabaho nga, hindi nga ako masyado makapag-focus dahil siguro natural lang naman sa tao na medyo makaramdam ka ng konting inis, konting galit. So usapang insurance naman tayo. Yung insurance dito and kung ano yung nakasanayan ko sa Pilipinas na car insurance, medyo ibang-iba talaga. Kasi sa Pilipinas, at the onset pa lang, pagkakuha mo ng policy, naka-indicate na doon yung limits of liability. While dito sa Canada, yun nga, binalikan ko nga yung insurance na binili ko, walang naka-indicate doon kung magkano yung babayaran sa'yo. Kasi apparently dito sa Canada, kapag let's say, na-damage yung sasakyan mo or nanakaw, babayaran lang sa'yo is yung market value ng sasakyan mo at the time ng incident. So meaning to say, kapag nabili mo yung sasakyan mo ng $40,000, after a few months, tas nanakaw yung sasakyan mo, kung let's say bumili ka ng sasakyan na mabilis yung depreciation, kung magkano na lang yung market value, let's say 32,000 na lang yung babayaran sa'yo ng insurance company. So ang question is, kapag niloan mo yung sasakyan ng $40,000, may difference ka ng $8,000. So yun ay out of your own pocket. So dito sa dealership, may na-offer pa sila ng isang insurance, no? Ang tawag nila doon is GAP, Guaranteed Asset Protection. So yung difference ng market value and nung remaining loan amount mo, sila yung magbabayad nun. So aside from dun sa insurance na kukunin mo para sa kotse mo, dun sa dealership din may na-offer din sila another insurance para sa mga ganitong sitwasyon. So again, gusto ko na naman uli magpasalamat kay Don, no? Kasi yesterday siya yung una kong tinawagan nung nalaman ko nga na nanakaw yung sasakyan. And then yesterday din tumawag siya sa akin nung hapon na, kinakamusta ako, kung ano ba raw yung kailangan ko. And sabi ko, ang concern ko lang as of the moment is yung car seats nga, kasi yun nga, nag-rent a car ako. Ang problema ko kung paano ko nga isasakay yung mga anak ko kasi requirement nga rito yung car seats and booster seats. So yun nga, again, to the rescue na naman siya. Kahapon punta siya rito mga around 6 p.m. and then inabot nga niya sa akin yung car seats. So going back nga dun sa sasakyan, no? So yesterday, siguro mga around 1 p.m, tumawag nga uli sa akin yung police yung nag-handle nung case ko. And then in-update niya ako na good news, na-retrieve nga nila yung sasakyan ko. So apparently, na-recover yung sasakyan ko sa isang parking lot, sa isang warehouse. Hindi ko lang sure kung within Mississauga pa ba siya or outside Mississauga. Pero yun yung sinabi niya sa akin, na-recover na nila and it's in a great condition. So tinanong ko na rin siya, so kung walang damage yung sasakyan ko, ano ba yung kailangan na magnanakaw? Bakit nila kailangan nakawin sa sasakyan ko? And wala naman pala silang gagawin. Wala naman kasi yun nga, sa Pilipinas, pag nanakaw yung sasakyan mo,
expect mo na pag na-recover yung sasakyan mo, wala na yung stereo, wala na yung siguro yung gulong, wala na yung steering wheel. Pero dito sa Canada, kapag ninakaw yung sasakyan mo, tas na-recover, parang buo pa rin. Sabi nga sa akin ng pulis, no, maswerte nga daw ako dahil na-recover namin ng medyo maaga yung sasakyan. Kasi parang ang modus ata ng mga magnanakaw dito is nanakawin nga yung sasakyan mo dun sa bahay mo, then ipapark nila somewhere, then kukontakin nila yung kasabwat nila, and kapag medyo papadilim na, may kukuha na 40-foot na container dun sa sasakyan mo, then pag pinasok dun sa container, wala na, goodbye na yung sasakyan mo kasi itatransport na rin daw yun sa Port of Montreal papunta sa Africa and Middle East. So nasa news nga, no, kung isa-search nyo siya, mostly makikita yung mga sasakyan sa Nigeria, sa Ghana. So yun, so buti na nga lang na recover nga yung sasakyan ko, pero hindi ko pa alam as of the moment kung kailan ko siya makukuha kasi as of the moment tinow ata yung sasakyan ko from dun sa warehouse papunta dun sa police. So siguro may questions kayo, no, kung hindi ba nag-alarm yung sasakyan ko. Kasi sabi nga sa akin ng police, most likely etong susi na hawak ko, hindi na raw ito gagana sa sasakyan ko kasi high-tech na nga ngayon, meron silang ginagamit na gadget to reprogram yung security ng sasakyan ko para i-take over nila. So wala siyang force entry, so it's as if na legit yung susi na hawak nila or yung kung anong gadget man yung meron sila. After nga nila i-process yung sasakyan ko sa police station, no, sabi nila it will take mga around 1 week. Then most likely kailangan itow pa yung sasakyan ko from sa police station papunta dun sa dealership kasi kailangan i-check nung dealership kung meron bang tampering na nangyari, and check din nila kung safe ba yung sasakyan para i-drive ko around. And then I think kailangan din nila i-reprogram uli yung susi ko. Hindi ko alam kung kailangan ba i-reprogram or palitan yung susi altogether. So yun, as of the moment, hindi ko pa alam kung meron akong kailangan gastusin. And going back nga sa insurance, dun sa policy na kinuha ko, of course, meron uling deductible, $1,000 siya. But before naman, at the onset, meron kang choice. It's either gusto mong $500 or $1,000. But of course, kung $500 yung deductible, mas mataas yung premium na babayaran mo. Pero sabi naman sa akin ng insurance company, no, wala naman akong kailangan bayaran unless na meron nga mga damages na makikita sa sasakyan ko. And hopefully wala naman, no. Pero hindi ko lang alam kung yung reprogramming nga nung key fob or nung susi may ipapabayad sa akin. Pero I think meron akong kinuhang additional coverage dun sa dealership na regarding sa key fob, pero hindi ko lang alam kung applicable ba siya kasi nakalagay kasi doon damage or loss or damage, pero hindi ko alam kung papasok ba siya sa case na ninakaw yung sasakyan, hindi naman yung key fob. So kung alam niyo yung sagot, yun nga, parang please feel free nga na i-comment lang sa akin. Naging positive pa rin ako about this, no, kasi iniisip ko na lang na kailangan mangyari sa akin to, kailangan ko siya ma-experience and kailangan ko ma-figure out kung ano ba yung mga kailangan gawin after, para hoping na for those na nanonood nito, hopefully hindi naman mangyari sa inyo, pero at least alam nyo na yung next steps kung ano yung mga kailangan nyong gawin. Plano ko talaga gumawa ng video today, no, kasi yun nga, wala akong pasok in the morning, late afternoon pa yung pasok ko, and supposed to be may share ako sa inyo na something positive, pero siguro i-reserve ko na muna siya next time kasi yun yung something na hinintay ko for the longest time. Pero siguro share ko na sa inyo sa next video ko. And siguro in the coming weeks, no, bigyan ko na lang din kayo ng update kung ano ba nangyari doon sa sasakyan. And siguro pag nakuha ko siya, i-walk through ko na lang kung wala ba talagang damage na na-sustain. And yesterday nga, no, gusto ko na sana gawin tong video na to. Pero siguro kung ginawa ko to kagabi, medyo iba lang yung tema nung mga sasabihin ko. Kasi syempre medyo inis tayo, medyo galit tayo. But right now, medyo na nahimasmasan na ako. And kailangan ko na lang tanggapin sa sarili ko na ganito talaga dito. And for those of you na merong wisdom na gusto i-share sa akin, please feel free na ilagay sa comment section.
So kung newcomer ka dito sa Canada, no, marirecommend ko ba na bumili ka ng Honda CR-V or Honda in general? Ang sagot ko is hindi. Kasi syempre, gusto mo na isave yung sarili mo na ayaw mo naman every time na nag-worry ka na baka manakaw yung sasakyan mo. So siguro mag-isip ka na lang ng ibang alternative. Pero as to kung ano yun, hindi ko alam. Kasi syempre, may kanya-kanya tayong needs, may kanya-kanya tayong preferences sa sasakyan. Siguro mag-research na lang din kayo kung ano yung magiging best fit para sa inyo or para sa pamilya nyo. So siguro dito ko na lang muna ulit tatapusin itong video na to. No? So again, thank you for watching and I'll see you in my next video. Bye!